The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, aarangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Yan, isang magandang araw at ani sa ating mga tagapakinig, sa mga nakatutok ngayon on air and online sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Carl. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ayan, syempre bago tayo magpatuloy partner, batiin muna natin ating mga butihing direktor. Ayan, syempre unang-una si Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Good morning po, sir. Sa ating Director 3, Sir Joel Vidator. Sa ating ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services kay Sir Elijah Z. Davalos. Ayan, good morning, sir. Sa ating BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division kay Sir Andres M. Tuates Jr. At syempre sa ating LSD Chief and Interim Director for Research and Development kay Sir Nelson Santiago. Ayan. Syempre binabati rin po namin ang aming mga section heads sa STIPS and sa STIDS, si Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Besgie S. Magararo. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork naman po at sa mga ating magigiting na security guards at syempre sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, syempre nasa bagong usapang RCEF po, tampok ang mga pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng Filmec. Mula sa layunin, requirements at teknolohiyang ipinamamahagi natin hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Ayan. Nung huling episode ay tinalakay po natin ang mahalagang tungkulin ng TESDA kasama ang Executive Director na si Ma'am Rosalina S. Constantino. Kaya kung na-miss nyo po ang previous episode natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa ating YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And please do like and follow the official Facebook page of the RCEF Mechanization Program. At kung gusto nyo naman po makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization at Extension Program sa unang 6 na taon nito, ay i-check nyo lang po ang RCEF Mechanization and Extension accomplishment report na ilalagay po namin yung link sa comment section. Yan, so, click nyo lang po. Yes. Click lang po tayo dyan. Yes. Yan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po muna natin ang Balitang RCEF. RCEF Orientation at Briefing idinaos sa CAPIS. Nagsagawa ang CAPIS at Filmec ng briefing at orientation ukol sa RCEF Mechanization Program
para sa mga FCAs ng District 1 ng probinsya na ginanap noong September 19. Layunin ng aktibidad na gabayan ang mga FCA sa wastong paggamit at pagpapanatili ng mga makinaryang pansaka upang makamit ang buong benepisyo ng mekanisasyon. Region 12 tumanggap ng makinaryang RCEP. Nasa humigit kumulang 380 million pesos ang halaga ng mga natanggap ng Region 12 na pasilidad at makinaryang RCEP sa ginanap na turnover noong September 24. Nasa 51 FCAs ang nakatanggap ng 54 wheel tractors, 15 precision seeders, 46 combine harvesters at 13 drying systems 1. Orientation sa record book ng RCEP machinery isinagawa. Nasa 5 FCAs at LGUs mula sa Bataan ang sumailalim sa orientation ng EDD ukol sa paggamit ng Farm Machinery Utilization Record Book na ginanap sa PhilMec noong September 24. Layunin ng orientation na turuan ang mga benepisyaryo sa tamang proseso ng pagrerehistro at pagtatala ng mga transaksyon sa nasabing record book. RCEP na mahagi ng 101.8 million pesos na makinarya sa Bohol. Umabot sa 101.8 million pesos ang halaga ng makinaryang pansaka na ipinamahagi ng RCEP Mechanization Program sa 34 FCAs mula sa Bohol noong September 25. Kabilang sa mga makinaryang na ipamahagi ang 10 units ng 4-wheel drive tractor, Tier 2, 23 units ng 4-wheel drive tractor, Tier 3, isang precision seeder, 3 combine harvester joystick Tier 2 at 8 combine harvester FDS Tier 2. On-site training courses sa RCEP, idinaos. 4 na batches ng on-site training courses ang isinagawa ng TMTD sa Oriental at Occidental Mindoro noong September 22 to 25. Kabilang sa tinalakay ay ang operation at maintenance ng makinaryang RCEP. Samantala, 2 batches naman ng technical briefings ang isinagawa sa Oriental Mindoro at Bohol. Pagtutukoy ng mga RCEP Model FCAs sinisimulan na. Sinimulan na ng EDD ang profiling at needs assessment ng mga potential enterprise-based model FCAs mula sa Science City of Muñoz at San Jose City, Nueva Ecija noong September 10 to 19. 10 FCAs mula sa nasabing lugar ang lumuhok sa aktibidad. Sila ay sinuri ayon sa kanilang kapasidad pagdating sa machinery management. Mindoro tumanggap ng mga makinarya at pasilidad mula sa RCEP. Pinasinayaan na ang 70 million worth na RPS-2 sa Oriental Mindoro noong September 23, kasabay ng pagpapamigay ng RCEP production machines na nagkakahalaga ng 367 million pesos sa mga qualified FCAs mula Oriental at Occidental Mindoro. Ang nasabing mga aktibidad ay pinangunahan mismo ni PhilMec Director Jonicio Alvindia. Zamboanga del Norte nakatanggap ng makinaryang RCEP. Nasa 3 Irrigators Association mula sa Zamboanga del Norte ang nakatanggap ng makinaryang RCEP matapos ang ginawang Congregational Machinery Turnover noong September 25. Nagkakahalaga naman ng 6.1 million pesos ang mga makinaryang kanilang natanggap mula sa programa. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para sa karagdagang update sa RCEP ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEP Mechanization Program sa www.rcep.philmec.gov.ph. Ayan. Bumati muna tayo sa mga nanonood sa ating live stream ngayon, partner. Syempre sa RCEP Extension muna tayo. Ayan. Good morning po kay Ma'am Dulce Bacolod. Ayan. Good morning po. Good morning po. At good morning din po kay Sir Frederick Saludes. Ayan, watching from Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, sir, miss ka na po namin. kailan po kaya kayo ulit makakasama dito, ano? Ayan, syempre kay
Leornos Villafranca. Good morning po. Watching po siya from Mailag, Valencia City, Bukidnon. Ayan. Yan. At mula naman po sa Facebook page ng Radyo Agri, good morning po from Santor, Bungabon Agriculture Cooperative. Ayan, good morning po kay Ma'am Michelle Carrion. Ayan, hello po. Siyempre, isang magandang umaga din kay Nald Santos. Ayan. Partner, mukhang excited na ang ating mga makakasama ngayon. Yes. Siyempre, papakilala na po natin ang ating makakasama ngayon. Ngayong episode po ay makakasama po natin si Ka-Arcef Eli Federizo, ang chairman po, at si Ate Mina P. Dairit, ang secretary po ng Santor Bungabon Agriculture Cooperative mula po sa Santor Bungabon, Nueva Ecija. Ngayon po ay makakarinig tayo ng isang kwento ng tagumpay ng ating mga ka-Radyo Agri. Ibabahagi po nila Kuya Eli at Ate Mina ang kanilang karanasan, kung paano po sila natulungan ng programa at kung paano po ito nagbibigay ng pagbabago sa kanilang pagsasaka at kabuhayan. Ayan. Tunghayan po natin ang kanilang inspiring success story. Ayan. Magandang araw po Kuya Eli at Ate Mina po. Baka may gusto po muna kayong batiin. Wala na. Mamaya na lang siguro. Good morning, ma'am, sir. Ayan. So, para po umpisahan natin ang ating talakayan, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung gaano na po katagal ang inyong samahan at maaari nyo po bang ilarawan ang pagsasaka ng palay nung wala pang ang mga makinarya mula sa RCEP Mechanization Program? Ang SBAC ay natatag noong March 7, 2017. So, ibig sabihin, nasa 8 taon na kami ngayon ng in God's grace and blessings, progresibong kooperatiba, agriculture cooperative. At at the time, nang simula kami nung makilala namin yung RCEP, wala kami lote, meron kami maliit na opisina at the time, at yung aming asset ay napakaliit. Siyempre wala ka namang and at the time meron lang kaming isang walk behind combine harvester nang galing sa DA sa Region 3. Okay, doon kami nagsimula. And ang sitwasyon ng mga kasamahan namin noon, siyempre nasa Central Luzon tayo di ba? So hindi naman tayo aping-api. Iwan na iwan. So kaya lang ang nangyari noon, nakadepende kami sa private service provider. Kasi nga wala kaming gamit. Walang gamit at the time meron pa rin gumagamit ng mga kalabaw sa pagdudukit, yung pagpapaleta. So hindi naman primitive na pero kalabaw pa rin. Ayan. Tapos yung paghihila ng palay, kinakarating pa rin. And at the time wala rin kaming patuyuan ng palay na mahalaga sa isang magsasaka, walang warehouse, So, yun ang sitwasyon namin nung araw. At at the time, nagsimula kami ng 17 na members. Ngayon, we are now 112. Dami na din po. Actually, kung hindi kami mapili, mas mataas yun. Kasi merong mahigpit ang screening namin. So, ayaw namin kasi mahaluan ng mga bad bananas Ayan, yung mga hindi kami kasi hindi kami after dun sa quantity. Quality po ang yan talagang pag naging membro mo susuportahan kung anumang proyekto ang gagawin ng co-op. So yun ang at the time na situation namin nung mga panahon na yon. So maliit kami, kukunti kami, nangungupahan lang kami sa maliit na opisina, pero meron kaming mataas na vision. Meron kaming vision, meron kaming mission,
meron kaming core values. At yun ang aming pinanghawakan hanggang sa ngayon. Kasi if I recall, sabi nung i-evaluate kami nung CDA, nung una kami nagtayo, sabi niya, bakit meron na kayo kagad nito? Meron na kayong vision, meron kayong core values. Kasi yung vision mo, hindi mo magagawa yun nang wala kang supporting core values or philosophy. So, ginawa namin kagad yun. At hanggang ngayon, nandun kami ron sa prinsipyo na yun, yung na dapat ganon tayo. Excellent leaders, and supportive members. Saan or paano nyo po, sir, nalaman ang programa ng RCEP Mechanization Program? At ano po yung dahilan nyo kung bakit kayo nag-apply bilang beneficiaryo? Actually, siguro, maganda yung reputation namin sa LGU sa DA. Opo. Maganda kahit maliit kami, alam nila na meron kaming guiding principle. Kita nila yung dahil yung unang equipment na rice combined harvest, rather yung walk behind transplanters, ginawan ko kagad ng policy yun. Kung paano gagamitin, kung paano magbabayad, kung paano babayaran yung worker. So meron na kami kagad nun. At yung, siyempre, umaten kami ng mga meeting lagi. So, sa pa-meeting ng LGU. So, kaya nung nagkaroon ng RCEP, isa kami sa 5 kooperatiba na in-invite ng LGU. Na kung saan, dumating sila Engineer Bart, yung team niya, para magkaroon ng evaluations doon sa request. So, doon lang namin nalaman, ma'am. And, doon din namin nalaman na meron palang gano'n. Magandang opportunity. So, on that moment, pinamili kami ni Engineer Bart. Isa lang, sabi niya. Isang machiner lang, mamimili ka, sabi niya, engineer, kung isang combine harvester o isang tractor. Nagkaroon kami ng tag-of-war. Sabi ko, sir, kailangan namin yan. Sa sarili kong buhay, hindi ko na kailangan yan co-op eh. Napasok-pasok lang ako dyan. Kasi, para tulungan yung mga magsasaka. Kasi dati akong OFW, ma'am. Mechanical engineer ako by profession eh. So, may sarili naman ako negosyo. So, si Mrs. sabi niya, alam mo, Daddy, magtayo kayo ng co-op. Eh, wala naman ako malay sa co-op. At sabi ko, ayoko makipag-deal sa mga taga-gobyerno eh. Takot ako eh. Kasi all the while, nasa private sector ako eh. Hindi ko alam kung paano approach. Iba kasi yung private sector eh. So, tapos meron kaming isang sinatawag namin na father of SBAC na yung matanda na yun. Sabi niya, Eli, tayo. Sabi niya kasi maraming mga benepisyo ang gobyerno na hindi natin natatap. Kasi wala tayong co-op. So, doon ma'am, doon nagsimula, doon na umikot yun ma'am. Hanggang napulesa na ako, na itayo na nagsimula kami ng, sabi ko nga, nagsimula kami ng 17. At yun ang mga 17 naman na yun ay hanggang ngayon, nandun pa rin. No? So, yung aming mga board of directors, isa lang yung napalitan. Kasi yung matanding father, sabi niya, tanda na ako, bumaba na siya. So, minapalit na isa. And the rest of the directors, board of directors, hanggang ngayon, yun pa rin. Kaya yung, kung anong mga proyekto namin, kung ano yung mga nangyari sa amin, alam nila yung history. Kasi mahirap yung, pag hindi alam yung history. Opo, tama naman po. Oo, so, ganun ma'am yun. At kung tinatanong nyo nga, paano nalaman, hindi namin alam. Di katulad kasi ngayon merong information technology, meron ng meron ng social media, di ba? So ganda yung mga program niyo eh. At the time wala pa kayong mga ganyan-ganyan. Kukunti pa yung building niyo rito eh. Ngayon dami na eh. So doon nagsimula at nabigyan kami ng makinarya. Ayun. So, sir, anong naramdaman nyo nung nalaman yung kayo po yung napiling beneficiaryo na makakatanggap ng makinarya? Si Sir Bart ba, sir, yung
sabi po sa inyo personally or sa LGU po? I think sa PhilMec nagkaroon ng advice. Sa PhilMec, sinabi na nakatanggap kami. Siyempre, ma'am, ikaw ang binigyan ng makinarya, December, at saya mo. Tuntua yung mga officer namin at saka yung mga member. So, we are very happy, you know. Indeed, because of that, nagkaroon na ng pagbabago doon sa aming operasyon ng POP dati. Tuntua na kami yung binigay ng DA. We are very happy, we are very proud. Di lalo na binigyan kami ng PhilMec. Diba? Ang binigay sa amin yung makinarya na mamaya tatalakayin ko sa kung ano mga naging benepisyo. But because of that, yung aming mga liderato nagtuloy-tuloy na. Hindi na sila kumawala. Walang gustong kumawala. Meron naman pala. Nung dati yung 17, may nawalang dalawa eh. Nag-resign yun eh. So, nag-resign yung dalawa. Pero yung nag-resign, nagsisi. Ngayon, kasi laki na namin eh. At the time, wala kaming peri eh. Ngayon, malaki na kami eh. Hindi pala malaki. Medyo may, may asset na. Yes, sir. Kaya, sabi ko nga is yung, ano ba yung tanong mo, ma? Sorry, makakalimutin ako eh. Kung anong naramdaman niyo, sir? At anong beneficiaryo, at makatanggap naman na. The benefit na nangyari sa amin is yung mga farmers nakakagamit na sila ng mura. Mura namin pinauupay. Hindi nga nila alam kung paano kami nagsusurvive eh. Bakit? Ang sikreto ay wala naman sa sweldo eh. Wala akong sweldo. Sir, kayong dalawa may sweldo. Pero kami, hindi kami pinasasweldo. For 5 years, wala kaming thank you lang. Thank you ba? But, nakakagamit sila ng mura. So, hindi ka nga pinasweldo, nabubuhay ka naman ng wala yung co-op eh, di ba? So, hindi ka nga pinasweldo, pero nakakagamit ka ng murang makinarya. Apparently, yung binigay sa amin ng PhilMec, isang combine harvester, isang 4-wheel tractor, saka isang tractor. Hindi sapat yun. Pero even then, kahit hindi sapat, doon nagsimula yung, kumbaga, nagkaroon ng nagningas eh. So, hanggang dinagdagan na namin. So, yun ang benepisyo na maganda ro na nagkaroon ng panimula. Kasi kung hindi nyo kami binigyan, hindi ko ma-imagine kung ano ang tayo namin sa ngayon, ma'am. Sir. Alaking bagay. Kahit na tigi-tigisa lang yun. Ngayon, ilang hektare na yung siniservisyo na? 186 hectare. Imagine mo isang unit na binigay mo. Paano? Nagtatago-puar nga kami ng Engineer Bart. Sabi ko siya, pareho tayong ninyero. Magkalkulitan tayo. So, saan hanga yan? Pag kinalculate mo yan by area, parang kayang servisyohan. Sabay-sabay mo si servisyohan, paano mo si servisyohan? Sabay-sabay. Kaya yung benepisyo na tinanggap namin ay, ang masasabi ko, kung hindi nyo kami binigyan nun, hindi ko kayang isipin at sabihin kung ano kami ngayon. Yan, sir. Mga karadyo agri. Ayan. Mga po ay magsilbing dagdag inspirasyon po itong kwento po nila Kuya Eli at Ate Mina. No? Huwag po muna tayong aalis mga karadyo agri at tayo po ay magbabalik. Siyempre gusto natin makarinig pa ng istorya kung paano lumago ang samahan o kooperatiba nila Kuya Eli. Ayan. Upang ibahagi muna kung ano ang mga natanggap nila mula sa RCEF Mechanization at kung paano ito nakakatulong sa kanilang kooperatiba. Para naman po sa mga nais magsumite ng kanilang mga aplikasyon at maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program tulad nila Kuya Eli, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating mga focal person by region po o bumisita sa pinakamalapit na PhilMec office sa inyong lugar.
starting with Luzon. For Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, Philmec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, Philmec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan, or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila, or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon, or you may visit him at FMFOD office, Philmec, CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr., or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro, or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores, or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble, or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aishel Sulampid, or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban, or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon.
or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13 covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga, PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11 covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12 covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa mga application nyo po upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program. Ayan, kaya kung may mga concerns at may mga gusto po tayong pag-update, sila po ang pwede nating i-contactin para sa ating mga application na maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program. At syempre, bago po tayo magpatuloy at magbasa po muna ulit tayo ng mga comments at pagbate mula sa ating mga live viewers sa RCEP Extension Program Facebook page. Ayan, good morning po, watching from Mailag, Valencia City, Bukidnon, kay Sir Leo Ros Jun Villafranca. Good morning po, sir. Ayan, watching din si Ma'am Merly Campos Tubilid. Ayan, good morning po. Watching from Nabunturan, Davao de Oro. Ayan, Ayan, good morning po. Good morning po. At good morning rin po kay Ma'am Irma Bacolod Amerna. Ayan, good morning po. Kay Gian de la Cruz Calzada. Ayan, good day, mabuhay, watching from LSA DND Integrated Farm. Ayan, sa Agusan del Norte. Ayan, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Sana po ay may natututunan po kayo o maging inspiring po itong kwento nila ka-RCEF Ellie, ano? At Ate Nina. Ayan, so sa pagpapatuloy ng ating talakayang partner. Ayan, sabi nyo nga po kanina, Kuya Ellie, nakatanggap na po kayo ng makinarya mula po sa PhilMec, ano? Pwede po ba natin malaman kung ano-ano po yung natanggap niyo at kumusta po ang paggamit nito? Siyempre, ano din po yung mga natulong o benepisyo po ng makinarya na natulong po sa inyong samahan? Ang medyo marami-rami na kami natanggap no? Unang-unang batch, nabigyan kami nung, I think 2020. Yung first batch ng ng RCEP, kami na nakadamay na doon nabigyan kami ng isang combine harvester, isang 4-wheel tractor, isang non-tractor. Then nabigyan kami ng precision seeder, yung gasoline type, no, precision seeder. Then nabigyan kami ng yung precision seeder uli. Ito galing ito ng La Union no? And nabigyan kami ng mechanical circulation dryer, isang unit, at nabigyan kami ng isang rice mill, single pass. Sa mga implements naman, nabigyan kami ng disc plow. Tapos nabigyan kami ng nabigyan pa pala kami ng 2 walk behind transplanters. At nabigyan kami ng precision seeder uli, galing naman ng Talavera. At itong recently, nabigyan kami ng isang levee maker, yung panggawa ng pilapil. Alam mo, pangarap ko kasi nung ano yan. Kasi anak ako na magsasakay
hirap na hirap kami nagagawa ng pilapil. Kaya pangarap ko yan na sabi ko, kailan kaya magkakaroon ng panggawa ng pilapil. So, kaya ni-request ko yan. So, sa ESBA kasi, just to give you yung maybe yung konting idea kung bakit kami ganoon. Ang ni-request namin, lahat ng ambition ko kasi dati is makabuo kami ng mechanization mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa ay maging bigas at ma-deliver sa customer. So, of course, kailangan doon meron ka ng mga farmers. Sa process na yon, mula sa hanggang sa pag-deliver, halos na kumpleto namin yon, except yung nire-request ko na drone. Kasi yung para mapadali yung pag-spray para mabilisan, no? Which sa ngayon na parang ewan ko kung ano nangyari na sa PhilMec, kung whether ipupostro nila yun. So, kakaibat ma'am nito, yung binigay ng PhilMec, ang DA Region 3 ay meron din kasi kaming request doon. Nag-request kami kasi CSO certified ng Region 3. So, nakakuha kami sa kanila ng isang warehouse. Kaya yung dryer na binigay nyo sa amin, doon namin inilagay. Gagalit nga yung tiga-DA So, bakit yan nilagay? Saan naman namin ilalagay yun? Amin naman na yun. Di ba? So, nilagay namin ngayon doon yung isang dryer. Kulang pa nga ng isa, ma'am dati nagre-request ako kay Sir Joel nung nag-attend sa amin ng General Assembly. So, yung process na yun ang kinukumpleto namin. Na kailangan makumpleto yun. Makumpleto mo yung process na yun. Yung mga, sabi ko, nagre-request din ako ng mga, yung weeder. Kasi merong mga palayan na hindi tubigan Hindi kayang patayin ng herbicide yun. Yung mga damo doon. Talagang gagamitin mo dapat doon yung mechanical weeder. So, siguro in the future, kung wala mang makuha sa PhilMec o sa DA, baka mag-i-invest na kami ng sarili namin. Pero mas maganda sana kung, yung program ng DA is DA PhilMec, DA PhilMec, makita yon at makita na ito pala talagang nakakatulong. Kasi yung mga herbicide na yan kahit nga sinasabi ng mga chemical supplier no adverse effect, meron yan. Parang gamot, may side effect. Diba? Kaya nga yung minsan nagsimula isang gamot, bandang huli, siyam na gamot Kasi isang gamot may side effect, bibili ng gamot, may side effect na naman yun. Kaya umabot na ng siyam. So, similarly, so yung mga palaya namin, katulad yan, I always advocate dun sa mga farmers namin yung huwag magtanim, basta magtanim lang. No? Kailangan yung pagtatanim natin ay binigyan na tayo ng mga makinarya. Hindi naman mumurahing makinarya din yun, mahal din yun. So gamitin natin, tapos meron ka ring equity siyempre, hindi naman po pwede puro libre di ba? So yung pagtatanim namin, anyway, nagkaroon kami ng katulad ngayon, yung tanim kong huli ngayon, nag-transplanter ulit ako napaganda ng tanim ko. Na palay, ang daming yung suwi. Kasi binibilang namin suwi. Kung ano yung specification ng peel rice. Kasi ninyero ko titingnan ko yung spec kung nakukuha ba natin. So para nakukuha. Hindi naman na-perfect. Pero nakikita mo na kung talaga palang gagawin nyo, pag-uubusan mo ng panahon, ubusan mo ng mag-i-invest ka ng konti, malaking bagay. So, meron kang makinarya, meron kang magandang binhi, alambawa. So, meron kang tamang pag-aalaga, di gaganda yung ani. So, yun ang nagiging benepisyo directly ng magsasaka. So, nakikita namin na dahil doon, na-improve yung, anyway, yung kanilang monetary, nadadagdagan sila di ba? Kasi dati napababa namin yung gas nila dahil
mura yung upa eh. And because co-op kami, nung pandemic, tumaas ang presyo ng crudo, hindi kami nagdagdag ng bayad. Inabsorb namin yung yung katulad ngayon, nagko-combine harvester kami. Isang hektarya, minsan 30 lang inaani. Yung crudo nun pareho rin. Ang bayad mo sa operator pareho. Hindi man sa operator, kung konti inaani, konti lang bayad sa'yo. Hindi, ganun pa rin eh. Sabagay, sa amin percent kasi eh. So, pag lumilit yung ani, kaya sinasabi ko sa kanila is, pag-isipan nating mabuti kasi kako, ang maapektuhan lang naman yan pag mahinang ani in terms of our business, yung kasi service provider kami. So, ang maapektuhan lang yan, yung sa combine harvester, yung negosyo natin. Bakit? Nakataya tayo doon sa kung ilan ang aanihin. Ngayon, bumaba pa yung presyo ng palay. Naku, lalo na kamote. Magbabayad kami ng utang namin sa land bank. Kasi on top of yung sa binigay ng PhilMec na machinery, nangutang din kami sa land bank kasi hindi kayang sumapat. Hindi mo kayang hindi mo kayang serbisyuhan yung mga farmers nang aasa ka lang sa PhilMec. Sa DA nagre-request kami, hindi kami nabigyan eh. So sabi ko, sige, ibaya mo. Kasi may pagka-risk taker ako eh. So, kasi nga, siyempre, may previous experience ako eh. Nagmamanage ako ng project sa Malaysia at saka sa Indonesia eh. So, that experience, somehow, nakatulong sa amin kung paano kami nagsusurvive. Pero sa akin, ayoko ng survival. Dapat mag-grow. Yes po. Kasi kung survival, nakampante ka na. So, hindi. Dapat hindi na tayo mag-survive. Hindi ko na nais yung survival lang. Kailangan dapat mag-grow. Kaya ngayon, meron na kaming lote, sarili, binabayaran. Meron kaming warehouse, tapos nag-extend na kami ng mga shed. Kung makikita nyo sa aming yarda ngayon, makikita meron ng shed. Pinagawa ko na lang yung mga operator namin, pinagawa ko ng parking. So, and then, meron kaming opisinang maliit doon. No, para sa ganun. And then yung mga tao namin, kasi ako tinitingnan ko rin yung mahalaga sa akin yung welfare ng mga operators at opisina. Although pag nagpunta kayo sa amin, makikita nyo, kanya lang pala ang office ng SBA. Ganito lang kalaki, ma'am. Oo, maliit naman yung aming clerk, kaya okay lang. Pag dumating lang si SEC doon, medyo napupuno. So, that's the thing, yung nakakatuwang isipin na dati pera namin, parang asset namin 116,000 lang. Ngayon parang hindi ko na alam no? Makakalimutin na kasi ko eh. But I think more than 12 million na. Yung malaki asset. Na po yung ginrow po niya, no? Oo. Hindi dahil magaling kami. Magaling kayo kasi binigyan nyo kami. Magaling din po kayo, sir. Kasi po napapangalagaan po natin yung mga makinarya po. Kasi na-utilize po natin ito ng mabuti. Kasi katulad ngayon, sir, meron na kaming operator sa combine harvester, siyam. Sa four-wheel tractor, 2. Merong standby na isa yun. Minsan, nagiging 3 sila. Sa dryer, meron 3. Sa rice mill, merong isa. Kasi, ang ina-advocate ko sa mga team namin, kailangan tayo yung jack of all trades. Para hindi tayo dadami. Hindi ko masaya yung marami. Masaya? Magastos yun. No? Sabi ko, dapat maging flexible na maging yung jack of all trades. No? Pag walang di ba? Tulad yan. Ang ngayon, trabaho ay anihan. Walang tinatanim. Paano yung magtatanim mo? Operator mo ng transplanter. Di walang trabaho. Kaya ako dapat maging flexible kayo, maging open-minded na ngayon. Halimbawa, nag-iik ng umaga. Sa hapon, makikiskis naman yun. Magigiling sila. Kaya, dagdag income sa kanila yun eh. No? Sabi ko nga sa kanila walang dapat magbalasakit yan kundi kayo eh. Dahil kayo kumikita eh. Calculated eh. Samantalang kami mga officers hanggang ngayon, wala. Now, I'm longing for na pagka napalaki namin siya,
tawag nito, magkakaroon na rin kami ng allowance. Si SEC, meron. Kaya lang, misa pag very tight yung aming cash flow, wag mo na kayo may utang ang SBAC sa inyo. So, ganun. Si managers. Imagine, nagsimula sila nagkaroon ng allowance after 5 years. 5 years, sir. Pero, merong mga, kami, na tinignan namin yung, nagkakaroon kasi kami, sir, ng, lakbay aral, Punta kami sa nagkakaisang magsasakyan. Yan ang inspiration namin. Twice kami bumalik doon. No? At nakakausap namin si Chairman Carding. No, at in-encourage na kami, sabi niya, napaka sarap ng co-op, sabi niya. Bakit? Policy mo, execute mo. Kayo gumawa, execute nyo. O, kaya kami, sa amin din, inaano ko lagi rin sa management namin, kasi kami mga board ang gumagawa nun So, ini-encourage ko rin sa aming management na sundin nyo yung ating mga policies. Kung hindi na applicable yan, i-revise namin yan. Kaya meron kami isang policy doon na revision 5 na May control yun. Revision 5 na. So, kasi siguro dahil sanay ako sa documentation ng katrabaho ko, mahalaga kasi yung revision number So, meron kang traceability So, for the betterment din po kasi yun na po. Yung sa akin yun is traceability So, you can be better but ang problem is mahirap mong i-trace. Ano ba ang binago na? Yes po. Ayun. So, kaya nga ako dapat merong medyo sa operation namin, nahihirapan nga sila Si SEC nga dati na ilag na ilag sa akin yan Kasi pati yung submission namin ng ayusin nyo yan. Kasi inuuri tayo dyan base ron sa ating trabaho. Kung paano tayong magbigay ng statement. No? So, kaya sa amin doon, I encourage talaga na lagi silang dumadalo sa mga trainings. Tama naman. Dagdag knowledge po or may enhance po kung ano po yung existing. Yes, sir. Kasi marami namang hindi mo alam Yes po. Oo. Ako nga, I spend nights doon sa mga sa Facebook, Facebook ko yun. Facebook ko yun. Social media, na kung saan maraming mga mahuhusay na matatalino ngayon. Really amazed, So ngayon ako, hindi natin nalalaman yun. Kaya yung aming mga leaders, magtataka ka, nagdadatingan sila, pag nagpa-meeting, wala namang masweldo. Kasi nga, sabi ko nung last board meeting na, Mina, magbayad ka na. Bayaran mo na yung mga namin. Tapos, yung aming kapirahan, yung pera ng member, hindi namin ginagastos yun sa operation ng machinery. Binibigay sa kanila yun. Binibigay. Pinapaloan, crop production loan, yung pera nila. Pero may certain percentage. Halimbawa, kung 10,000 pa lang, 4,000 lang yung pera mo, hanggang maximum 10,000. Pag naging 20,000 na yung pera mo, times 1.25 lang ang pwede mong ma-loan. So, and guided ba yan mga policies yun So, dati, pinautang lang namin hanggang 10,000 lang. Ngayon, meron nang nakautang ng 100,000 Bakit? Sabi ko, tsaka binabaan namin interest. Kasi yung co-op ako, kaya tayo nag-co-op para tulungan yung members. Hindi magpayaman. Pero somewhere along the line, hanggang lumalaki tayo, pababa yung ating yung interest na yan. Para mas makumpleto. Ano ba? Nagbibigay ng ayuda yung gobyerno, yung mga pataba, yung binhi. Sa PhilMec naman, nagbibigay kayo ng mga machinery. So, tapos halimbawa, meron namang co-op, yung nakakulangan nila loan sa kanilang puhunan, ay makukuha nila sa co-op. Hindi na sila mangungutang sa yung metado yung 14 yan. Tersyuhan, may tawag na? 5-6. 5-6. Hindi sila magre-result doon.
So, doon lang sa yung mga membro. Kaya lang yung mga hindi member, di makakautang. Yun din po yung kagandahan ng RCEF po natin. Kasi po meron po tayong mga kasamahan na agency po na handa pong tumulong tulad po kunyari ni PhilRice. Yan nga po, yung sa binhi po, meron po silang pinamimigay na binhi. Meron din po tayong ATI sa mga trainings po. Kasama po din ngayon mga partners po natin. Lalo na po ngayong RCEF 2.0, mas lumawak po ang ating network o kasamahan. Meron muna po tayo kasama si BPI, sa Bureau of Soils and Water Management po. Kasama na po natin yung mga yan. Mas tutulungan po nila tayo ngayon para din po sa kaalaman po ng ating mga ka-Radyo Agri, hindi lamang po Land Bank ang nagpapautang po sa ating mga ka-RCEF meron din po tayo si DBP, Development Bank of the Philippines. Ayan, pwede po tayo mag-reach out po sa kanila if nangangailangan po tayo o ang ating mga kasamahan sa kooperatiba po ng tulong pinansyal. Ayan. Ang totoo lang, sir, kapag lahat ng agency na yan talaga nag-combine forces, maguguro yung Philippines Pero pag nagpataasan tayo ng ihi, hindi tumitingin doon sa ibang departamento. I remember nung nag-guest ako dyan sa PhilRice, sa plenary nila doon, nung mid-term review ng RCEF. Mukwento-kwentuhan kami nila Sir Joel doon. Kasi nagre-request ako ng dryer at the time kay Sir Joel Sabi ko, sir, ang mahirap kasi kailangan may equity pa kami ng building. Sabi ko, sir, bakit hindi mo na i-package? Buuin mo na. May building, may dryer. Kaya ngayon, package na At ang DA, Region 3, ganun na rin. Meron na rin silang pag binigyan ka ng dryer, kasama na yung warehouse. So, I mean, nakita ko yung mga pagbabago, yung positive na development katulad niya sa PhilMec. Napakaganda nung kanilang naging project. Ngayon, yung RPS may kasamang... Kasi, kompleto na po siya. Ano ang hahanapin mo, sir, sa isang kooperatiba? Okay, marami na ako nakasama kooperatibang malalaki yung talagang 300 million asset na sila. Katulad nga I think yung baka yung nagkakaisang magsasaka nagpunta kami noon 7 years ago, ang asset na nila 600 million Ngayon, basta billion na siguro yon. Ibig sabihin, yung malalaking ganon, tuloy na yun, sir. Pero yung katulad sa amin na maliliit pa, talaga, sabi ko nga hindi kasi tayo makakatulong pag maliit tayo. Makakatulong tayo pala, limited yung pwede nating maitulong. So, di ba napakaganda nun? Halimbawa yung mga kooperatiba ay nagiging self-reliance na sila. So, sabi ko nga sa team namin, dati, ang aim natin ay mag-tap. Ngayon, ang nagbinago ko na yung dinagdagan ko na pala, hindi binago. Dinagdagan na sooner or later, dapat matuto na tayo mag-stand alone. Na kaya na natin na sa tulong ng siyempre maganda pa rin yung merong financial support ang gobyerno, pero mahirap yung doon ka lang nakaasa. Mahirap mag-grow. Imagine kung hindi kami nag-take risk na nag-loan sa Land Bank at bumili nung isang combine harvester. Paano namin siservisyon growing yung members? Kung hindi nga kami mapila, siguro lalo ng mas marami. Sabi ko, hindi. Kailangan quality members tayo. So, yun sir, kaya yung katulad ngayon, tingnan mo, ang PhilMec may radio program na. Di ba? Development po, po. Yung mga ganon. Yung parang sabi nga kasi, Joel, wala kasing sir, huwag mo nang hingan kami ng building. Package mo na. O kaya, sabi ko, yung DA isang building, yung sa'yo, masino na Pero mahirap pang mag-coordinate ng ganun Kasi yung pagdidesign nun Kasi nung nasa employment ako, sir, nasa Malaysia ako, nagsusupply kami ng boilers kasama yung mga ancillary nun, tawag nun. So, ginagawa namin ng layout yun. A-aproba ng customer. So, controlled namin kasi amin.
Pero halimbawa yung building, hindi namin control yun. Pero halimbawa yung katulad niya, katulad yung ginagawa ng mapakagandang program, yung ginagawa ng filme. Ngayon, swerte yung mga nahuli eh. Oo, mas kompleto. Ngayon, yung traktora nila ngayon, meron ng pansuro pan-level eh. Yung amin, ala. Pero i-request ko rin yan. Yes po. Lalo na po, na-extend po ang ating RCEF ngayon. Meron po tayong time para mag-request po ulit yung mga kailangan po natin. Sir? Sir, yan po ang mga kwentong tagumpay na hatid sa atin ni Kuya Eli at Ate Mina. Isang buhay na patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at suporta na ng RCEF, posible ang pagbabago sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Napaka-inspiring, di ba, partner? Yes, partner. Yes, at gusto ko na din maging part nila. Pwede po ba? Yes, naway magsilbi itong inspirasyon syempre sa ating lahat na patuloy na magsikap at maniwala na may magandang bunga ang bawat pagod at sakripisyo sa bukid. Ayan. At dito nagtatapos, partner, ang ating episode tungkol sa kwentong tagumpay ng isang farmers cooperative. Ayan, maraming salamat syempre kay Kuya Eli at Ate Mina sa pagbabahagi ng kwentong tagumpay ng Santor Bongabon Agriculture Cooperative mula sa Santor Bongabon, Nueva Ecija. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng tumutok, nakinig on air and online sa ating episode ngayon. Lagi po sana kayong tumutok at makinig din at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Ayan, so hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Carl. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEF, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at ACME Kern Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.